Na bawat isa daw sa atin, may dala-dala tayong bubog. Ikaw, anong bubog mo? Ang unang pumasok sa isipan ko ngayon, hanggang ngayon, although I've been able to manage this, bubog ko talaga na anak sa labas ang tatay ko. Not so much with the poverty that I went through. Hindi ako nagko-complain doon. Kasi masipag naman kami, hindi naman kami nagutom. I don't even talk about yung tatay ko na pagiging kubrador ng bus. Ang nanay ko ay guro. My mother was a proud public school teacher. She was teaching grade 1 for 41, she taught grade 1 for 41 years, 11 months, and 2 days. Pero bubog ko yung anak sa labas. Kasi sa probinsya, Jess, ang tawag doon, anak sa pagkabastardo. That gutted me in a certain way. Okay. Oo, napakasakit sa akin noon. Kasi hindi naman nagpaliwanag ang tatay ko. Nagtataka lang ako na ang bahay ng isang lolo namin, apoy ang tawag namin sa Waray, nandito, yung isa nandito. But we couldn't ask questions. And bakit ko naalala itong bubog? Many years ago, I did an interview. Buhay pang nanay ko. And I spoke like this. Yes. Pinag-usapan namin yung pagiging anak. Kasi sa probinsya, di ba, anak sa bastardo. Napakasakit. And I was talking about tatay's being born out of wedlock. Kinabukasan, nanay sat me down. Sabi niya, the short of the long story was, hindi ko nagustuhan yung ginawa mo kagabi. Sabi ng nanay. Itakot ako sa nanay ko, Jess. Hindi ako marunong sumagot until her death. Mali o tama ang sinasabi ng nanay kasi hindi naman laging tama ang nanay. Hindi ako natutong sumagot yung sasagot. Sa daldal kong ito, sa tapang kong ito, hindi ako marunong sumagot sa magulang. So nung sinabi niyang hindi siya natuwa doon sa pag-uusap namin, sabi ko, nanay, bakit? Kay ano? Sabi ko sa Waray. Hindi tama na pinag-uusapan mo yung pribadong buhay ng ama mo. Wala na siya. He's not even here to defend himself. He's not even here to explain to you the narrative. Gusto ko sagutin, sabi na nanay, kasi naman hindi ikunento ng tatay kung ano ba talaga ang nangyari. I didn't know. To this very moment, nobody has explained to me the story. Did I deserve to know the truth? Hindi ko alam. Pero, siyempre, sabi ko, nanay, I also have my own skeletons in my own closet. I have to deal with my truth. Kaya isa ito sa mga bagay na gusto kong mailabas. Sabi ng nanay ko, and I have not forgotten this as a person. Nasaktan siya. Kahit saan ka makarating, lalo na pagdating sa kwento ng pamilya mo, hindi lahat ng totoo sinasabi. Kasi, lalo na pag nakakasakit ka. I apologize to my mother. Hanggang ngayon, bubog ko yun.